Mga kababayan ko, may hirit pa siya mga kababayan. Igalang ni Duterte si Kuting si Pangulong Duterte. Igagalang ni Kuting si Pangulong Duterte daw mga kababayan. Seriously? Mga kababayan ko, dapat bang igalang ni Pangulong Bongbong Marcos itong si President Duterte? Mga kababayan ko, for me, matagal nang ginalang ni Pangulong Marcos si PRRD. Mga kababayan ko, para sa akin matagal nang ginalang. Tuloy. Yung ginagawa ni Kuting na in-expose sa pulboronic, hindi ba dapat igalang niya ang mataong bayan at maging transparent siya, magpa-drug test, magpa-pulboronic test siya? Eto, sagutin natin yan. Alam mo number one mga kababayan ko, noong kampanya, mga kababayan ko, etong si PRRD, mga kababayan ko, may pinasabog na meron daw isang kandidato na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot. Totoo to pinagbabawal daw na gamot. Tapos ang sinabi ni PRRD mga kababayan ko, meron daw isang kandidato. Tapos nagsabi pa siya ng patutsyada na spoiled brat. Mga kababayan ko, sabi pa niya, mga kapatid sabi pa niya may patutsyada pang ganito, may mga patutsyadang ganyan. Nakakatawa lang po. No? Tapos meron pa nagsasabi mga kababayan ko na di lahat ng mga kandidato that time nakita ninyo, nagpa-drug test. Di ba nagpa-drug test yung mga kandidato natin? Tama ba ako mga kababayan ko? Nagpa-drug test. Si Pangulong Bongbong Marcos, negative at si Attorney Vic pa nga ang nagpatunay. That President Marcos is negative. Sumunod si Manny Pacquiao, sumunod sila ganito, sumunod sila ganyan. Mga kababayan. At nakita nyo naman, di ba? Napatunayan natin na si President Bongbong Marcos kahit nung kampanya during that campaign ay negative. Ang pinakuha pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos hindi nga po follicle test. Hindi po mga kababayan ko, follicle test. Alam niyo po ba ang ihe? Ang ihe mga kababayan ko, 3 days kung gumagamit ka ng Jabu, 3 days, 4 days mawawala. Pero tandaan mo, naiiwan yan sa buhok. Kaya follicle test para mas matibay mga kababayan. Yung sinasabi naman ni Maharlika dito na kailangan daw ni Pangulong Bongbong maging transparent, magpa-drug test daw siya. Matagal na pong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Ang hindi pa po gumagawa ng drug test ngayon, yung dating presidente mga kababayan. I challenge PRRD, sabi PRRD, kung talagang willing ka magpa-drug test, magpa-follicle test ka. Kung hindi ka affected yung fentanylic. Yun ang simple, 'di ba? Simple lang tayo. Hindi natin kinokondem. Ngayon, sasabihin niyo na magpa-drug test si BBM, ginampanan niya na 'yan. Pues gampanan naman din yung nagpaparatang sa kanya ng addict sa Malacanang. Straight to the point. Mga kababayan ko, 'di ba? Tuloy. Para makita ng taong bayan kung siya ba talaga ay malinis ang kanyang dugong traidor. Dugong traidor. Paano ba naging dugong traidor? Sila nga tinraidor ng mga tao, di ba? Di ba? Bakit? Kahit nga yung kapatid, tinraidor siya, di ba? Bakit totoo sinasabi natin, mga kababayan ko? Di ba? Kahit yung kapatid, tinraidor siya talaga. Tuloy. Pero hindi. Sa halip, binato si Duterte. Ay, ikaw, nagpipentanyl ka, epekto yan. Bakit? Sino ba unang namuol? Ang tanong ko nga sa'yo. Ito lang question Sabi pa dito, imbis daw si Pangulong Duterte, igalang daw ni Marcos Jr. Tuloy natin, pakinggan natin Fentanyl ka, epekto yan. Which is prescription. Diba mga kababayan ko? Ito imbis daw igalang si Pangulong Duterte ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit niya igagalang? Okay, let me give you an example. Merong isang matanda na nagsalita sa harap ng pulpito, sa harap ng telebisyon, sa harap ng milyong-milyong Pilipinong nanonood sa buong Pilipinas at sabihin mo yung presidente ng Pilipinas, mga kababayan ko, addict. Addict at gumagamit. Inakusahan mo na sakim sa kapangyarihan yung asawa niya at siya at yung tambaloslo sa sinasabi nyo. Tama?
Sinabi nyo to, hindi ako magkakamali. Tinandaan ko lahat ng litalya ninyo eh. Sinabi nyo yan. Tapos sinabi nyo rin sa harapan ng mga tao, mga kababayan ko, na pabababain nyo siya gamit ng kung papaano pinababa ang kanyang ama. Sa tingin nyo mga kababayan ko, if I am the president at yung dating presidenteng pinagpalitan ko, sinabihan ako ng ganun, irerespeto ko pa ba yun mga kababayan? Ay ako, kung tatanungin mo ko, kung inaramdaman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya rerespetuhin. Binastos mo ang buong angkan ko, binastos nyo ang pamilya ko, binastos nyo ang pagkatawat ng Republika ng Pilipinas. Diba mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong. Pero ano ginawa ni PR ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko? Dapat mga matuwa kayo eh. Sa dinami-dami ng sinabi ni PRRD kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang asawa at sa kanyang anak at pamilya, dinamay pa si Sandro Marcos mga kababayan ko. Diba? Dinamay pa eh. Sinabihan ng pamilya Marcos ang sakim sa kapangyarihan. Imagine. Sa tingin mo makakaani pa ng respeto yan? Mga kababayan ko? Ako hindi. Bakit? Dinurog mo, niyurakan mo ang pagkatao ng pamilya ko. Ay kung tutusin, dapat pa nga matuwa kayo kay Pangulong Bongbong Marcos eh. You know what's the reason kung bakit sinasabi ko dapat kayo matuwa kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano sagot ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko? Itong si Duterte, baka kako epekto lang yan na paggamit niya ng fentanyl. Because the fentanyl is a very high. Diba? Ganoon pa nga, dinaan pa kayo sa biro. Kung bastos si Pangulong Bongbong Marcos, ginurgur niya na yan. I know, kaya naman ni Pangulong Bongbong Marcos. But still, the President Bongbong Marcos still kalmado habang sinasabi niya yon mga kababayan ko. Sa dinami-dami ng sinabi ni Duterte, mga kababayan ko, isa lang sinabi ni Marcos Jr., sumabog sila. Oh. Diba? Sino ngayon ang traidor sa bayan, mga kababayan ko? Tuloy. Fentanyl ka, epekto yan, which is prescription. Oh, which is prescription daw ang fentanyl. Tuloy. Drugs. Oh. Tuloy natin ha. Pakinggan nyo mga kababayan ko ano sinabi ni Maharlika. Tuloy-tuloy natin ha. Ang fentanyl ay prescription pero maituturing siyang ano mga kababayan ko. Tuloy. Fentanyl ka, epekto yan, which is prescription. Drugs. At least sa bibigyan ng galing ito mga kababayan ko ha. Oh, Mr. PRRD. Ang sabi dito ni Maharlika ay gumagamit ka daw ng prescription na droga. Diba? Ang sabi doon mga kababayan ko, ang epekto ng fentanyl, based on my research, ang fentanyl, mga kababayan ko na ipinakita ko sa inyo, mga kababayan ko ang fentanyl na ipinakita ko sa inyo, yan po yung opio. May sangkap na opio na talagang nakakahay. Yang nakakahay na yan, ang apektado dyan, utak. Mga kababayan ko. Kasi isa sa sangkap ng fentanyl ang opio. Yang opio na yan na kumukontrol sa mga muscle pain at naapektuhan at nahahay ang utak. Mga kababayan ko. Ngayon, tama yung sinabi ni BBM na may tama talaga yung fentanyl. So correct pala yung sinabi ni Marcos Jr. na may tama pala yan. Kasi sinasabi ni Maharlika dito, mga kababayan ko, na prescription. Yes, that is prescription. Drug. Okay, drug. Drug, duh. Pero nasa prescription. Pero, hindi available sa mga kung kani-kanino. Ginagamit siya for medicinal purposes. Medicinal purposes. Diba? Kaso, ang problema mga kababayan ko, based doon saan napagtanungan ko na isang napagtanungan ko mga kababayan ko na may alam dito mga kababayan,
yan daw po ay tinuturok kaharap ang doktor. At meron po yung side effects, mga kababayan ko. So it means, mga kababayan ko, the truth behind of this fentanyl story, mga kababayan ko, ay meron talaga siyang side effect. Yan ang totoo, mga kababayan ko. Tuloy natin ang drama niya. At least sa bibig niya nang galing na si Duterte ay drug user. Doctor prescribed drug user. Diretsahan, hindi sa atin nang galing yan. Once and for all, I would like to repeat na hindi galing sa akin yon. Fentanyl ka, epekto yan, which is prescription drugs. Ginagamit ni Duterte ang prescription drug. Okay? Mga kabayan ko, tuloy. See that? Yan ba ang gusto ni Kuting? Ano pa sabi ninyo? Igalang? Yeah. Igalang? Kaya ang sagot ni Inday dyan, tinanong siya about the dispute, political chuchu ng mga ganyan, against sa, masasabi nga, binitawang salta ng tatay niya. Ang sabi niya, exactly, wala akong comment sa politics. Sa development project sa Mindanao, yun ang tinututukan natin. Ayaw din makialam pala ni Sara daw doon. Diba? Ayan na nga, bibigyan ng gagaling ha. Sabi ni Inday. See? Ngayon, mga kababayan ko, because of the VI, nakapagsalita si President Pentinelic doon, because of sa ganito, alam nyo ngayon mga kababayan ko, nagkakaroon na tayo ng, nakikita na natin lahat sila eh. Like I said mga kababayan ko, nakikita natin lahat yung mga kalaban ng bayan mga kababayan ko. For the first time in the history ng Philippines, naunawaan nyo na po ibig sabihin ng kalaban. Bakit ko sinabing kalaban mga kababayan ko? Noong kampanya ang gusto natin pagbabago. Tama? Noong kampanya, humingi tayo, nagharal tayo ng isang Marcos. Tama? Ibinoto natin, 31 million ang nakuha natin, inilagay natin sa pwesto para sa pagbabago. Ngayon, mga kababayan ko, eto, mga kapatid, ito mga kababayan ko. Gusto nyo pala ng pagbabago sa Pilipinas eh. Simpleng charter change, pinalaki nyo. Excuse me po. Simpleng PI, pinalaki nyo. Kasi totoo, natakot si Duterte. Natakot si Duterte because he is running for senatorial for 2025 para makalusot doon sa ikakaso sa ICC. Sa makatuwid magtatago si Digong sa Senado. Mga kababayan, ganun na mangyayari sa kanya, magtatago siya doon sa Senado, mga kababayan ko, kung sakaling papasukin ng ICC sa Pilipinas. Siyempre, yung matanda na paranoid, nalaman niya, sinabi niya na tatanggalin daw ang Senado, tatanggalin daw ang ganito kahit wala pa naman sinasabi. Imagine that. Ganun katindi ang kanilang pag-iisip. Ganun katindi mga kababayan. Ganun kalupit ang kanilang mindset pagdating sa issue na to, mga kapatid. Ayaw nilang mawalan ng pwesto. Ganyan talaga ang mga buhaya ngayon. Sakim sa kayamanan. Kasi mga kababayan, dati sa kalsada lang natin nakikita ang buhaya. Pero bakit ganito mga kababayan ko? Muli atang nagpapanikan sa loob ng isang tahanan. Dati ang akala natin mga kababayan ko, sa kalsada lang natin makikita at nakatayo. Tila ba ngayon mga kababayan ko ay nakasuot na ng mga barong at mga sumasakay na po ng mga magagarang sasakyan. Tila po ba mga Pilipino ay naiisahan sa mga ganito po bang nangyayari sa bayan? Simpleng People's Initiative kinontra, sinita, niyurakan ng pamilya, sinabihan na si Lisa ay sakim sa yaman, sakim sa kapangyarihan. Di ba ang mas sakim po ba sa kapangyarihan ngayon ang mga tao, mga kababayan ko na hindi nakakaintindi sa totoong problema ng lipunan? Ano po ba ang totoong problema ng ating bansa? Nakadugtong ng kahirapan, kadugtong ng ating buhay. Yun po yung taggutom, yun po yung taas ng bilihin,
Yung po yung kawalan ng trabaho. Yung po yung mga problema natin sa ating edukasyon. Problema sa pag-angat ng ating ekonomiya. Yan po at napakarami pang hinaharap ng ating bansa. Alam po nila ang totoong sagot doon. Pero hindi po nila ginagawa. Alam po nila yung totoong problema ng taong bayan at kanilang gustong solusyonan lamang. Sabi nga ni Pedro, mga kababayan ko, wala siyang pambiling bigas. Eto naman si Juan, itatawag dito sa kaibigan, may ayuda ka ng AX kagad dyan. Dahil ayaw nilang matuloy itong sinasabing PI, mga kababayan ko, yung pagbibigay ng ayuda, mga kababayan ko na nakakatulong sa mga mamamayan, ay sinasabi nilang masama at bibinibinta na po ang kanilang mga puri. Napakagaling pong laruin mga kababayan ko, no? Napakagaling pong laruin. Hello po Ma'am Mighty Baisa. Napakadaling laruin nung mindset ng mga kababayan natin. Napakadali po nilang makuha yung attention because pag sinabing corrupt, maririnig kongresista. Pag sinabing corrupt, masasabihin nyo di maayos ang kalsada kongresista. Pag sinabing corrupt, pangit ang tsa-tsa. Kasi sinira na nila nung panahon ni Gloria. Pag sinabi na itong mga tao na to na sumisira sa amin, mga kababayan, mga nanonood sa atin, my co-colleagues, sinisira at sinusunog ang ating bayan, ang ating tahanan, inuutos-utusan tayo na gawin ito. They don't understand what the people sacrifice every day in our lives. Most of the Filipino people nakatyaga na pumipila sa kalye. Most of the Filipino naghihirapan sa bibig niya ng galing. Pero yung salitang hirap ata hindi niya naintindihan at hindi niya ata na-elaborate sa sarili niya. No? Yung salita kasing mahirap para lang talaga sa mga mahihirap. Yung salitang nahihirapan para sa taong mga masisipag. Para sa mga taong OFW, para sa mga tao dyan sa ibang bansa na lumipat at nagpalit ng kanilang kasarinlan para matakasan ng hirap sa ating bayan. Yung mga tao, mga kababayan ko na gumagawa pa ng maganda, nagbibigay larangan sa ating bansa. Ilan pa bang beses tayo, mga kababayan, na makakaranas tayong mga Pilipino na tayo naman ang aangat at tayo naman ang pakikinggan at hindi naman yung pakikinggan yung mga kalansing ng kanilang mga bulsa. PI, masama yan. Hindi yan nakakatulong sa bayan. Buburahin kami niyan. Tatanggalan kami ng tahanan. Hindi kami papayag. Remember, taong bayan ang bumoto sa inyo. Taong bayan din ang mag-aalis sa inyo dyan. Masama ang PI. Mabaho ang PI. Yan ang sabi niya. Mabaho talaga ang PI. Kami yung mga mababahong ordinaryong Pilipino na sinasabihan yung mabaho dyan sa loob ng Senado. Nakakahiya. Mga kababayan ko. Sorry to say this, nakakahiya. Kasi bakit? Mismong binoto namin, mismong hinalal namin, hinayaan kaming sabihang mga mababaho at mabababang uring tao. Di ako nagsisisi, hindi ko pwedeng sisihin kung bakit may nagrarally sa kalye. Hindi ko pwedeng sisihin yung mga tao kung magagalit sa gobyerno because meron tayong trapo sa loob ng tahanan. Simpleng konstitusyon lamang ang aming hinihingi sa inyo. Sana pakinggan kami ng taong bayan. Economical provision. Walang sinabing tatanggalin kayo sa loob ng inyong tahanan. Walang sinabing tatanggalin kayo sa loob ng inyong tahanan. Ang hinihingi namin dito, mga kababayan, no, ang hinihingi natin dito, mga kababayan ko, is pagbigyan tayo, buksan natin ang ating isipan, papasukin ang dapat papasukin sa ating bansa nang umahon tayo pare-pareho. Wala eh. Kanya-kanyang takipan. May padrino dito. May padrino dun. May kasosyo dito. May kasosyo dun. Tapos habang buhay na lang tayong empleyado. Kawawang Pilipino. Di na umusad.
Di na gumalaw. Kawawang Pilipinas. Tapos makikinig pa kayo sa mga vlogger na katulad nito? Ako sa inyo, cancel nyo. Mga kababayan ko. Wala akong oras para maging toxic ngayon sa bansa natin. May mahalaga tayong laban. Kailangan natin itulak to. Kasi kahit sinong ipalit natin presidente dito sa bansa natin, di uusad kung mismo yung bahay natin na tinutungtungan natin at ginagawa nating bakots na konstitusyon, mga kababayan ko. Yang tinutukuran nating batas at saligang na yan, na konstitusyon na yan, ang mismong nagpapabagsak sa mga mahihirap at mga nagpapayaman sa mga taong mga mayayaman.